Galing ah. Ano gagawin mo dyan, Nard? Lalagyan ko ng tubig. Magigib ka tubig. Magigib po si Bernard ng tubig. Anong araw po kasi, ang mga katutubong Aita, ang gamit po nila, karamihan, sa mga bahay nila, pagdating sa mga baso, plato, lutuan, igiban ng tubig. Buho po. O kahit sa pagkakape, basta lahat, puro buho. Napakalaking gamit sa kanila ng buho. At yan, binubutas niya yung buko para mapaglagyan ng tubig. Ang galing eh, no? Iba talaga pamamaraan nila. Walang ano? Balde. Walang balde. Dito po yung kanilang igiban. Hindi nyo naranasan yan, Patrick Nicole, no? Ako naranasan ko yan. Kasi nagtira rin ako sa bundok. Ang tinirang ko pong bundok nung araw, ang mga kasama ko, native din po. Pero tinatawag po silang dumagat sa Bulacan. Kasi ang lolo ko po, ang nanay ng aking mother, sa bundok mismo talaga sila nakatira. Malapit sa mga kababayan natin dumagat sa bundok. Ayun yung buko. Lalagyan ng tubig dito? Oo. Pupunuin? Oo. Kasi dito po, meron po tayong igiban ng tubig dito, malapit din sa Sitio Puti. Ayan. Medyo malilim na dito. Saka talagang malamig. Hindi katulad sa Sitio Puti ngayon, mainit. Hugasan pa. Hugasan pa pala niya. Para sumama yung mga ilang ng buo. Inumin yan, Nard? Panluto, inumin, no? Dito po kasi kami kumain. Ayan, kasama natin dalawang pamangkin ko, si Patrick sa si Nicole. Ayan. Ayun. Galing eh, no? Grabe, ganyan pala nun. Ngayon ginagawa talaga nila. Sa mga sibol sila umigib na inumin. At gamit talaga nila yung buho. Kahit lutuan, di ba? Baso, sandok, kutsara. Halos lahat gawa sa buho, pwede. Dami din nagagawa sa buho. Maraming pwedeng gawin sa buho. Bahay, diba? Dingding, upuan. Ganyan ka-importante ang buho sa atin. Alam ko may lugar na pinagbabawal ang pangunguha ng buho eh. Pinagbabawal. Kaya kailangan mo kumuha ng permit. Kasi ang buho, syempre, napaka-importante din sa atin yan. Pero dito kila tatay, ang buho, nasusunog lang sa dami. Sobrang dami buho. Hindi, nagiging taniman din kasi nila. Tagal mapuno ah. Galing eh, no? Ganong ka-importante ang buho sa kanila. Kasi yan po talaga yung sinaunang gamit ng mga katutubo natin. O ng kahit mga ninuno natin. Ganito kaba, ilang balde? Isa't kalahati yung gano'n na dyan. Tansyado niya, kung ilang buo. Bisado niya yan. Itong dalawa, isang ito. Makakapuno po ba yan ng drum? Ay, mga 20 balik siguro, 100 balik. Puno na. Ngayon, paano bubuhatin yan? Lagyan ko ng dahon na masagin. Tatakpan mo to para hindi matapon. Ayun, lalagyan niya ng dahon ng saging. Kasi pagka nilagyan ng dahon ng saging, nasisiksik na siya. Hindi na siya natapon. Maghihirap pala. Bakit? Marami kang natutunan. Oo naman. Pag marami ka natutunan sa... Dahil mo gagawa eh. Oo. Marami kang palang gagawa. Saka pagka may alam ka sa gubat, sa bundok, magugutom ka man, pero mabubuhay ka. Makakaraos ka. Oo. Hindi naman kasi pwedeng hindi ka magutom eh. Meron ka ng kasabihan na pag sa gubat ka, sanay ka sa gubat, hindi ka magugutom. Hindi totoo yun. Mabubuhay ka lang. Pero hindi ka, yung magugutom, madalas yun. Kasi hanapin mo yung kakainin mo eh. Pero mabubuhay ka. Makakasurvive ka. Kung meron lang pindulan. Okay, tara. Ayun po, uwi na po kami. Balik na kami sa sitio dahil kumain lang kami dito. Kasi malamig dito. Sa sitio mainit. Hinahanap pa rin kasi ng katawan ko yung gubat. Sa ngayon kasi hindi tayo nakakakita ng gubat. Dahil puro pagtatanim sa kapagawa ng kubo. Na ating pagmimitingan o panunooran ng TV. Yung ginagawa natin ngayon. Kaya nasa Sitio Puti lang kami. Itong mga panahon na to.